Magandang araw, GIP. Babalik na tayo sa weekly raffle natin ng 200 pesos para sa 5 tao. Pero mas simple na ang requirement. Mag-comment lang ng hashtag JD. Kasali na kayo kaagad sa raffle natin and make sure nakasubscribe kayo sa YouTube channel ng JD at Facebook page ng JD. Yun lamang, ganun kasimple. Ngayong paparating na Sunday ang announcement ng winners ng cash prize. At kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, comment lang kayo, JIPs. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Alam ko yung tungkol sa bagay na yun. Mas kilala ko siya at nababasa ko ang isip niya. Hinahayaan ko maliban na lang kapag galit. Isang paiwatig yan na may banta sa paligid. Wika ni Lorena. Hindi nakapagsalita si Noel. Bahagya itong nakaramdam ng hiya. Dahil ang katotohanan, pilit nilalapitan ni Noel si Lorena dahil may gusto ito sa nanay ni Risto. Ramdam naman ito ni Lorena. Ngunit sadyang ayaw na ayaw niya sa mga lalaki. Simulat sa puli hindi siya nagkaroon ng nobyo o kahit pagkagusto man lang sa lalaki. Namulat siya sa buhay pagtatago sa gubat at pagkubli sa pagkatao. Ilang sandali pa, sinabi ni Risto na may napapansin siyang hindi maganda sa lugar. Nagtanong naman si Lorena. Ngunit hindi matiyak ng bata kung ano ang sinasabi. Basta merong banta sa paligid. Hanggang sa naglakad ang bata palapit sa kanto ng mahabang bakod na alambre. Nakatayo si Risto. Kinakahig ang mga paa sa lupa. Mabilis na tumakbo si Noel dahil alam niyang isang tanim na sumpa ang kinakatayuan ni Risto. Hindi nga siya nagkamali. Sapagkat may dinampot ang bata na isang garapa, pero hindi sumpa kung hindi isang poder. May pangitain si Risto. Nagpakita sa kanyang isipan kung sino ang naglagay. Walang iba kung hindi si Mang Carpio. Poder yan para ipangtaboy ng mga masasamang nilalang. Wika ni Noel. Oo, at dito galing si Mang Carpio. Siya din ang naglagay ng poder. Siya mismo ang nagmamasid. At minsan namang nagbabantay sa lugar. Ang hindi ko lang alam kung bakit niya nilagyan ng poder eh. At isa pa, hindi ko rin alam kung ano bang hinahanap na problema ni Mang Carpio. Hindi ko naman kasi naramdaman sa kanya ang pagpatay o galit. Maliban na lang sa matinding pag-aalala. Wika ni Risto. Ibinalik ang poder at nilibot ang buong eskwelahan. Habang si Abner at Melissa naroon sa bulwagan ng gate, nakatambay lang at panaylingon sa mga taong napapadaan sa kalsada. Ilang sandali pa bumalik na si Risto at sinabing malakas ang depensa sa paaralan. Ito pala ang nararamdaman niyang banta. Dahil sa oras na may lumapit na may kaalamang kagaya niya, magkakabisa ang tanim sa lugar. Lalo't ang mga kasama pa ni Risto ay mga mangkukulam at ang isa ay nanay na aswang. Tanghali na ng mga sandaling iyon. Sinabi ni Melissa na pumunta muna sila sa isang lugar kung saan may kakilala siyang kamag-anak para naman kahit papano ay makapagpahinga at makakain. Babalik na lang sila pag naggabi na. Tumanggi si Lorena, ngunit sumang-ayon naman ang bata dahil gutom na rin siya at hindi pa nakakapag-agahan. Naawa naman ang nanay sa bata. Ngumiti ito at hinila ang kamay. Sumunod sila ng lakad kay Melissa hanggang sa makarating sa sakayan. Sumakay sila at 2 kilometro ang layo. Dito na pinahinto ni Melissa ang sinasakyan.
Pagkababa nilang lahat ay tinuro ng dalaga kung saan banda. Ang lugar na ito ay bihira lamang ang kabayan at napapalibutan ng mayabong na sagingan. Isang tirahan na may kalakihan ang tinuro ng dalaga. 2 palapag pero gawa sa kahoy at mukhang pang-ancestral. Kapatid ng tatay ko yung nakatira dyan, si Tia Dolores. Wika ni Melissa. Naunang maglakad ang dalaga at sumunod naman ang iba. Hanggang sa tuluyan silang makarating sa tahanan, bumungad sa kanila ang napakaraming aso at nagtahulan. Nakatali naman ang iba, at yung iba ay hindi. May isang matandang babae ang lumabas sa tahanan, at may 2 bata pa na sumilip sa bintana sa itaas. Yung matandang babae, singkit matapang kinilala kung sino ang nasa bakuran. Hanggang sa sumigaw si Melissa, nagpakilalang pamangkin na anak ni Adolfo. Ano? Melissa? Aba, shh! Ay, mga aso, tumabi nga kayo doon. Ano ba tong mga asong to ang kukulit? Ngayon ko lang nakitang sobrang bagsik ng itsura. Ay nako, pamangkin ko pa naman ang bisita. Mga apa, ay bumaba nga kayo dyan at itali nyo ang ibang aso. Ikulong nyo tong isang to ang tapang, buntis pa naman. Dalian niya! Mungkahi ng matanda. Pagkalipat ng mga aso, dito na pumasok ng bakuran ang grupo. Ngunit patuloy pa rin sa pagkahol ang mga alaga. Ay huwag nyo nang pansinin. Pumasok na kayo. Doon sa loob. Ipaghahanda ko kayo ng makakain. Ano bang nangyari sa mga asong to? Galit na galit. Eh hindi naman magnanakaw yung mga pumasok. Wika ni Dolor. Pumasok naman sila ng tahanan at pasimpleng nagsalita si Risto. Natural na magagalit ang aso. Nay, alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Hindi tayo normal eh. Ngumiti na lamang si Lorena habang umiiling. Umupo sila sa muebles kaharap ng hagdan papunta sa itaas kung saan nakadungaw ang 2 bata. Kasing edad ni Risto ang isa, at yung isa naman ay nasa 13. Pareho itong babae. Gaya ng mga karaniwang tagpo ng mga magkakilala o mga magkamag-anak, naroon ng kwentuhan, tanungan, at pagpapakilala sa iba pang kamag-anak. Pero humantong din sa pagpapaalam ni Melissa na mananatili muna sila sa tahanan kahit 2 araw. Ay, walang problema. 2 kwarto ang bakante sa itaas. Dito na ako matutulog sa baba. Alam mo namang matanda na ako, ay minsan, hindi na kinakaya ng tuhod ko ang akyatan. Ako ang panganay sa magkakapatid, habang ang bunso naman ang tatay mo. Nga pala, diba si Apollo ang nag-aalaga sa'yo mula nang mamatay ang mga magulang mo? Ay, kamusta naman siya? Tanong ng matanda. Hindi kaagad nakapagsalita si Melissa. Nag-isip pa ng ibang dahilan para hindi matakot o maghinala ang tiyahin. Si Tio Apollo po hindi na bumalik sa bahay eh. Pagkatapos makakilala ng isang babae, ayun umalis na. Mabuti na lang marunong na ako sa buhay ko noon. Kaya ko nang alagaan yung sarili ko. Balita ko po nasa Negros siya eh. Wika ni Melissa. Biglang kumunot ang mukha ni Manang Dolores. Hanggang sa bigla na lang sinabi ng matanda na dumalaw sa kanya si Apollo. Kaya naglagay siya ng maraming aso dahil aswang na si Apollo. Nung isang gabi, lumabas ako ng bahay sa kahulan ng aso. Nakita ko siya, nakatanaw sa labas ng bakuran. Ibang-iba na kung tumingin ay para bang kakainin niya kami ng mga apo ko. Ay mabuti na lang pinakawalan namin ang mga aso ng gabing yon. Kaya nga nagulat ako kanina nang magalit uli yung mga aso nang dumating ka.
Nahawaan ka ba ng tiyuhin mo? Magsabi ka sa akin ng totoo, Melissa. Kahit malayo ako, alam ko ang gawain ng magulang mo noon. Pati na din ang tiyuhin mo. Wika ng matanda na siyang nagpatulala sa kanilang lahat. Wala nang nagawa pa si Melissa kung hindi sabihin ang katotohanan. Ipinagtapat niya na nagsinungaling siya na may kasama na si Tio Apollo. Aswang na talaga ito at nagbabalak ng masama sa dalaga. Hindi po ko aswang, tiya. Hindi po ko nawaan ni Tio Apollo. Wika ng dalaga. Ay kung ganon, sino ang aswang dito? Hindi nagsisinungaling ang Lana ko. Kanina pa umaapaw sa altar. Tanong ni Manang Dolores. Dito na napilitang lumantad si Lorena at sinabing siya ang aswang ngunit hindi masama. Sinabi niya din ang pakay nila kung bakit nakarating sa lugar. Tinutugis nila ang mga kasamahan ni Apollo at iba pang masasamang tao. Sabi ko na nga ba, kaya hindi mapanatag ang mga aso. Hindi sila kayan linlangin ng aswang. Binigyan ako ng kaibigan kong albularyo ng pangontra sa mga mapanlinlang sa paligid. Kaya kung ano ang nakikita at nararamdaman ng aso ko ay talagang pulido. Wika ni Manang Dolores. Alam ko naman po yun kaya hindi ko mapipigilan ang aso nyo. Nagulat nga ako eh. Hindi katulad ng ibang nadadaanan ko lang habang mahimbing na natutulog. Nga pala uulitin ko po. Mabuti po ang hangarin namin at kinakailangan lang talaga ng masisilungan pansamantala. Wika ni Lorena. Ngumiti lang ang matanda. Ilang sandali pa ay nagbungkahi itong mag-antay lang muna sila sandali dahil kakain na sila maya-maya lang. Matapos kumain ay sinabi ni Lorena na kailangan nilang maghiwalay upang mas maging madali ang paghahanap doon sa sinasabing baliw. Kailangan nilang matukoy kung ano ang nakatagong hiwaga dito. Sigurado kung nagtatago lang ang taong yon sa pagiging baliw para mas masubaybayan niyang maigi ang lugar. Ito ngayon ang gagawin natin. Maghiwalay tayo at ang bahay na to ang magiging tagpuan natin. Babalik ako sa eskwelahan kasama ni Risto. At kayo, depende sa inyo kung saan nyo gustong pumunta. Ayos lang ba? Wika ni Lorena. Hapon na ng mga sandaling iyon. Abala ang matandang si Dolores sa pagpapakain at pagpapatahimik ng kanyang mga aso. May ilan pa kasing sobrang ingay at patuloy pa rin sa pagkahol. Samantala, sumang-ayon si Melissa pati na rin si Abner na maghiwalay muna. Ganon din si Noel, pero kasama niya dapat si Lorena. Napansin naman ni Abner ang pagkahumaling ni Noel kay Lorena. Totoo ang hinala. Gusto sanang bumanat pero pinigilan na lamang ang sarili. Pagsapit ng takip silim, naunang umalis si Melissa at Abner. Habang si Risto at Noel naman nasa bukana ng bakuran. Inaantay si Lorena habang nasa likod ng bahay at kinakausap si Manang Dolores. Mawalang galang na po sa inyo, Manang Dolores. Parang ilang na ilang po kayo sa akin dahil dyan sa mga aso nyo. Ito po, isang langis. Ipaamoy nyo lang po sa mga aso nang hindi sila magalit sa akin. At wag po kayo mag-alala dahil ako lang ang kikilalanin yan. Hindi ang ibang mga aswang. Ako lang mismo ang gumawa ng langis na yan. Wika ni Lorena. Inabot sa matanda ang maliit na garapa. Ginagamit ito ni Lorena sa pagkukubli sa isang lugar, ngunit hindi maaaring gamiting gayuma. Hindi naman tumanggi ang matanda at pagkatapos ay tumango. Umalis si Lorena kasabay ng paghabilin na babalik sila maya-maya lang. Hanggang sa makarating si Lorena kila Noel at Risto. Yumuko ang kubura.
pero ang mga mata ay nakaangat kay Noel. Hindi naman nagsalita si Noel. Naglakad na lang ang binata kasabay ng mag-ina. Naglakad lang sila papuntang simbahan at binalikan ng tindahan kanina. Tahimik na sa lugar at wala nang nagtitinda, maliban na lang sa mga iilang napadaang tao. Umupo sila sa isang mahabang upuan sa gilid ng malaking pader sa likod ng simbahan. Inaabangan ngayon ni Lorena ang pagbabago ng ugali ni Risto. Si Risto ang may pinakamalakas na pakiramdam na hindi kayang gawin ng isang kubura, maliban na lang kung aswang ang usapan. Ngunit payapa naman ang mukha ng bata. Naglalaro pa ng daliri habang mahinang kumakanta. Dumako naman tayo kila Abner at Melissa. Kasalukuyang naglalakad ang dalawa sa mahabang kalsada na may iilang tahanan sa gilid. Tanaw at dinig ang hampas ng dagat. May mga eskinita pa papunta sa baybayin. Kalmado lang ang dalawa habang masuring pinakikiramdaman ang bawat lugar na nadadaanan. Hanggang sa marating sila sa pinakadulo. May tulay at merong karatula na ito ang hangganan papunta sa kabilang barangay. Naupo ang dalawa sa gilid ng tulay. May daan papunta sa dagat na nakahanay sa gilid ng ilog. Ilang sandali pa, may paparating na motor. Sobrang liwanag ng ilaw kaya napapikit ang mga mata ni Melissa. Hanggang sa pagkadaan ng sasakyan, napadaing bigla si Abner at parang may tumama sa sikmura na sobrang lakas. Napalhod pa sa kalsada habang hawak ang tiyan. Pagsuri ni Melissa, nagulat siya nang makakita ng dugo sa tagiliran ni Abner. Punit pala ang damit nito at lumitaw ang tila tama ng kalmot. Hindi ko namalayan. Kasabay ng pagdaan ng motor, may naramdaman akong hapdi. Sobrang bilis kaya tinamaan ako. Hindi ako nakailag. Masakit. Wika ni Abner. Teka, kalmot yan, Abner. Kalmot ng aswang? Paano nangyari yun? Sandali lang. Hahanapin ko kung sino yung may gawa. Wika ni Melissa at kaagad itong tumayo. Tinanaw ang baba ng tulay hanggang sa naglakad palapit sa kabilang banda. Pero wala siyang nakita at wala ding napansing kakaiba o naramdaman sa lugar. Binalikan niya si Abner. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Melissa nang makakita ng isang tao doon sa unahan at tinamaan ng ilaw mula sa poste. Mukha itong baliw dahil mahaba ang buhok at ang dumi ng damit. Teka, Abner, tignan mo yun oh. Parang nagkataon pang dito natin makikita ang baliw. Tapos may nangyari sa'yo. Parang may kutob ako na siya yung may gawa niyan eh. Kaya mo bang tumayo? Patingin nga ng sugat mo. Ayan, mabuti naman hindi gaano kalala. Wika ni Melissa. Hindi nakapagsalita si Abner. Nakatitig lang sa tao doon sa unahan. Hindi nila maaninag ang muka dahil sa namamagitang poste sa kanila. Tumayo si Abner. Naglakad at sumunod naman sa kanya si Melissa. Nilapitan ng binata ang nasabing baliw. Naroon pa rin at nakatayo sa isang banda. Ngunit nang malapit na sila, kaagad na lang itong tumakbo papasok sa kakawyan. Nagkatitigan si Melissa at Abner. Tumango si Abner na ang ibig sabihin ay susundan niya ang baliw. Walang nagawa si Melissa kung hindi samang-ayon na lang. Dahil ang totoo, ito talaga ang pakay nila kahit mapanganib. Sinuong ni Abner ang masukal na lugar habang pahinto-hinto naman si Melissa.
Dumako tayo sa lugar nila Risto. Napansin ni Lorena ang biglaang pagbabago ng bata. Tumayo ito at tumingin sa mahabang kalsada. Teka, nasa panganib si Ate Melissa at Kuya Abner. Wika nito. Tinuro niya ang direksyon. Nais ng bata na puntahan ang magkasintahan. Samantalang nagreklamo naman si Noel. Mainit ang dala niyang rebulto. Ito pa lang ang unang beses na nag-iba at pumipitik pa. Nilabas ni Noel ang rebulto. Dito binigkas niya ang ilang kataga na bigay ni Mang Carpio. Hanggang sa sumigaw ng malakas si Noel at sinabing may nakamasid sa kanila. Lumapit naman si Risto at nagulat din dahil nakakita siya ng pangitain. Nakita niya ang mukha ni Apollo na tumatawa. Nasa lugar si Apollo, Nay. Naaamoy niyo po ba siya? Hindi ko kasi masagap ang poder niya eh. Wika ni Risto. Oo naman anak. Basta aswang malalaman ko. Nasa unahan. Sa katunayan, hinahayaan ko lang kasi. Natural naman na may aswang sa isang lugar. Pero batay na rin sa sinabi mong pangalan. Si Apollo, tsuhi ni Melissa. Nandito siya. Kaya wag muna kayong umalis sa pwesto. Wika ni Lorena. Gumilid ng lakad si Lorena at kitang-kita ni Noel ang unti-unting pagbabago nito ng anyo. Humaba ang kamay at paa. Sobrang bagsik ng postura. Minamasdan niya ang kuburan na biglang lumundag papunta sa itaas ng puno. Marahan namang naglakad si Risto. Iniisip na muli silang magkakarap ni Apollo. Hanggang sa nakarinig na lang sila ng kalabugan sa unahan. Kasabay nito ay nabali ang mga maliliit na tanim. Tumakbo na si Risto. Si Noel naman ay panay ang karga ng poder. Nag-usal ng palipad hangin at binabanggit na ang pangalan ni Apollo. Alam kasi ni Noel ang pamamaraan ng barang na natutunan ni Abner. Isang uri ng bulong na barang gamit ang insekto. Hanggang sa nakita nila si Lorena kalaban ang isang tao lang, ngunit napakapangit ng muka. Ito ay walang iba kung hindi si Apollo. Naglipara naman ang mga insekto sa damo na siyang tinawag ni Noel. Nagpulasan ito sa paligid at dinumog si Apollo. Kaya naman nagwala ang aswang at nagpagulong-gulong sa lupa hanggang sa bigla na lang itong lumundag papalayo. Ano bang ginawa mo? Nahuli ko na dapat eh. Ayan, nakatakas tuloy. Dito lang kayo. Huwag na muna kayong sumunod. Wika ni Lorena. Sinundan si Apollo dahil alam niyang malakas din ang kalaban. Sumunod na rin ang bata hanggang sa makarating sila sa palayan. Kitang-kita nila na naabutan uli ni Lorena ang aswang na si Apollo. Nagkabuno sila sa putikan. Halatang dihado ang kalaban dahil hindi hamak na mas malakas at mabilis si Lorena. Lumapit si Noel at Risto. Nakita nilang nakahiga na sa tabi ng pilapil si Apollo. Hawak ang liig at kita ang pagsirit ng dugo. Mawalang galang na sa'yo, pero nagkakamali ka ata sa banta mo. Kung akala mo ganun na lang kadali ang harapin kami, pero taliwas ang lahat. Kung gusto mong buhayin ka ng nanay ko, sagutin mo ang itatanong ko sa'yo. Wika ni Risto. Aswang ang nanay mo. Isang kubura. May gabay na aswang ang banal na bata. Tugon ni Apollo. Sagutin mo yung tanong ng anak ko. Kung ayaw mong humiwala yung ulo mo sa katawan mo, kahit pamangkin mo si Melissa, hindi kita sasantuhin. Wika ni Lorena. Dito na nagsimulang magtanong si Risto.
Ano pong ginagawa niyo sa lugar? May kinalaman ka ba sa mga nawawalang bata? Tanong ni Risto. Hindi mahalaga ang isasagot ko sa'yo. Dahil alam mo naman na parati akong nakamasid kay Melissa. Alam mo na din ang kasagutan. Tugon ni Apollo, na tila sobrang yabang pa ng pananalita. Ipagpalagay na natin na yun nga ang dahilan. Pero bakit nandito ka sa lugar na to? At saka wala naman si Melissa. Hindi namin kasama. Sigurado ko may tinatago ka. At kung ako sa'yo, magtapat ka na sa akin. Dahil sa oras na lumihis ka uli ng sagot, papatayin ka ng nanay ko. Wika ni Risto. Pagtapos nito, inangat ni Lorena ang ulo ni Apollo at inambahan ng pagsakmal. Ngunit nagmakaawa si Apollo. Dito niya sinabi ang totoong dahilan. Buhay pa ang lahat ng mga batang dinukot at nasa bahay lang ni Rufulo. Nilikom ito para sa isang ritual na paparating. Bubuhayin ni Almacar ang kapatid niyang si Jodan. Ang tanging paraan lang ay pag-aalay ng 13 bata sa susunod na kabilugan ng buwan. Mangyayari to sa susunod na pagdugo ng buwan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutang mag-comment ng #JD dahil yan lang ang requirement para makasali sa mga paparating nating raffle. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.